Hello guys! Hello! Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay general reading para ito sa lahat ng Sagittarius. So, tingnan natin Sagittarius kung anong messages. Okay. Okay, so number 9 of swords. Okay. Sagittarius, paki-comment sa comment section. Siguro nanonood ka sa ngayon. Ngayon is 2024 pa lang. So, ito is a warning lang sa'yo. Hindi naman sinasabi dito na mangyayari ito ngayon as soon as possible. Hindi. May mga times sa 2025 na posibleng maramdaman mo to or posibleng ma-encounter mo to. Ang unang posibleng ma-encounter mo is yung natatakot ka. Natatakot ka na mawalan ng karelasyon, mawalan ng trabaho, bumalik sa dati yung estado ng buhay pinansyal. And nakikita ko siya dito masyadong negative. Negative yung emotion, negative yung mindset. Okay? So dito sinasabi na yung iba medyo nawawala ng focus. Sinasabi sir dito na huwag mong yakapin itong takot na ito nararamdaman mo. Pagdududa, takot, parang tungkol to sa asawa, girlfriend, boyfriend, sobrang selos, sobrang tamang hinala, parang ganun. So, kailangan mong labanan siya. Sleepless nights, insomnia, parang ganun. And ego, sobrang ma-pride, mataas yung ego, yung parang pakiramdam natin na biktima tayo, okay? So, kailangan mo daw tanggapin yung responsibilidad mo sa isang situation and then make choices para sa kaligayahan mo, okay? Ingat-ingat din kung mayroon kang mga bisyo, may mga unhealthy habits, dahil posibleng maka-apekto to sa'yo, lalo na sa mental health mo or sa emotion mo. Okay. Okay. Giving birth. Okay. Literal sa mga Sagittarius, sinasabi na posibleng may manganganak. Okay, literal, may manganganak ng bagong baby. Giving birth of new ideas, mga bagong motivation, bagong goals, vision, or kung ano man siya na pagbabago. So, nakikita ko maraming magsisimula sa buhay mo. And next is no more complaining. So, dito sinasabi sa'yo na for the year 2025, kailangan mong iwasan yung sobra-sobrang pagre-reklamo. Kasi yung pagko-complain natin is parang affirmation yan ng scarcity, ng negativity, ng fear, ng worries, parang ganun. So, kung ano man yung wala sa'yo, kailangan mong tanggapin yan. Yun nga yung sinasabi sa'yo dito. Huwag mong ilagay yung sarili mo sa parang feeling mo biktima ka. Tanggapin mo yung responsibilidad sa mga choices mo, sa decision mo. Kasi, yun yung result diba? Parang sinasabi, tanggapin natin. Nine of Cups, new love life, new source of income, new beginnings, parang ganun. New friendship, acquaintances, collaboration, parang ganun. So, etong Knight of Cups is pwedeng may mga manliligaw, mga bagong kaibigan, mga balita, left and right na balita, parang ganun. And Knight of Pentacles is money. So, ang ganda nito, kasi tingnan mo dito. Sagittarius, sinasabi sa'yo na yung focus mo this year is new beginnings talaga. Giving birth. Parang gusto mo ng bagong pag-ibig. Gusto mong mabago yung takbo ng relationship mo sa karelasyon mo, sa kayong pamilya, katrabaho, sa kapitbahay. Gusto mo to. Next is yung mga balita sa paligid mo. Parang iniisip mo na palagi na lang bad news, palagi na lang negative. Dito parang maganda yung takbo ng communication dito.
and money din. So, nakikita ko na may mga upcoming, incoming good news regarding money. Okay? Physical health, emotional health, and financial health. Maganda yung taong ito. Okay? Prince of Sword, isang Gemini, Libra, or Aquarius, ang posibleng importante sa buhay mo in terms of money. So, may kapamilya ka sigurong Gemini, Libra, or Aquarius na siya yung makakatulong sa'yo para maging malakas yung foundation mo sa money. It's either retirement, inheritance, honoring the family, parang gano'n. So, nakikita ko na may financial wealth dito na posibleng galing sa yung elders or ninuno. Kita natin dito na magiging sobrang busy ka. Sobrang busy sa trabaho, sa business. Sobrang busy ka sa obligations mo, sa either family or sa relationship. May bagong love life. Merong maghihiwalay pero may bago ulit. Mabilis na pagbabago. Meron ditong magagalit siya or parang meron ditong sitwasyon na mapapagod siya siguro sa kanyang karelasyon. Parang ganun. Meron ditong physically, mentally, parang physically, mentally, madidrain yung energy niya kasi siguro away ng away sa relationship. Parang ganun. So, yun lang, yung medyo negative dito is yung relationship. Pwedeng yun yung rason kung bakit ka nagkaka-insomnia, feeling mo biktima ka. Yung 6 the lovers dito is kailangan ng balance sa relationship. Be careful, maging aware ka na baka nasasaktan mo na yung karelasyon mo. Okay? And King of Cups, sinasabi dito na end of the year, sinasabi na maayos naman yung relationship issues mo. And sa usaping pera, maraming unexpected windfall of abundance of money, tangible, physical, material things. Nakikita natin yung celebration, promotion, raise, salary hike, salary increase, possession, parang ganun. So, maraming good news dito regarding money. Okay. And 6 of Wands, victory and success, diba? So, may mga recognition, pwedeng may mag-graduation din, pwedeng may salary increase or tataas yung position sa trabaho. May negosyo na biglang magbo-blossom. Makakawa ka ng lump sum of money, diba? Ooh. And then, sa trabaho, diba? So, back to back, diba? Back to back yung victory and success mo. Ibig sabihin, in terms of money, you will be very successful. In terms of work or career, you will be very successful. So, pwedeng yung victory and success dito is from your work or pwedeng from pwedeng nanalo sa lotto or nanalo sa kung ano man na chance of winnings. Okay? Thank you guys for watching. Bye!